Kaugnay ng pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa desisyong unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Kausapin natin si House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson at miyembro ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment case, Representative Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, magandang tanghali at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, bilang miyembro po ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment, ano pong reaksyon nyo sa pagbasura ng SC sa inyong apela tungkol sa articles of impeachment laban sa Vice? Well, tayo siyempre nalulungkot tayo no, sa naging resulta ng aming MR. Bagamat maaring hindi ako sumasang-ayon o kami sumasang-ayon sa naging desisyon nito, pero siyempre nire-respeto po natin ang naging huling desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ni Senate President Tito Soto, clear encroachment daw sa kapangyarihan ng legislative branch yung desisyon ng SC. Ano pong opinion nyo rito? Well, hindi naman po natin masisisi ang ating Senate President. In fact, hindi lang ang ating Senate President, maski ang ibang mga legal expert ay nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Hindi naman din po natin sila masisisi dahil ang alam naman po natin talaga, yung rules ng impeachment, ang House po ay may sariling rules. Bagamat nasa atin ang exclusive power para mag-initiate. Pero kung mababasa po ninyo yung kanilang desisyon netong huli, may mga, pati po yung sa session days, binago po nila yung ang interpretation o meaning ng 10 session days. At doon po sa, kung makikita po ninyo sa initiate, kung babasahin po ninyo, nagkaroon na parang, bagamat hindi nila sinasabi ng diretsa, pero meron doon dinagdag silang dalawang provision na kung inyo i-interpret ay parang team-initiated. Halimbawa, hindi po na-actionan within 10 session days ang ipinail at hindi ito na-refer sa Committee on Justice, parang lumalabas initiated na yon. So ano pong ibig sabihin nun? Parang team initiated. So parang nagkaroon na ng panibagong karagdagang rules. Opo. Ito pong Supreme Court. Bagamat hindi nyo po tanggap yung naging desisyon, alam naman natin kung gaano po kabigat itong desisyon ng Supreme Court at gayong hindi na pwedeng i-apela ito. Pero gusto nyo po bang ipaklarify kung ano ba talaga yung magiging impact ng desisyon na ito or magka-craft ho kayo ng bagong batas para talagang wala ng butas ika nga pagdating sa impeachment? Well, sa ngayon kasi kahapon pa lamang po ito na i-submit. Hindi pa naman po kami nakakapag-usap ng mga kasama natin. Pero sa akin pong pananaw, dahil nga po dito sa bagong desisyon, maaaring siguro baguhin or rebisahin yung House rules. Pero kagaya nga po na sinasabi natin, pag gano'n nangyari, para ang nangyari na yung Korte Suprema na ang talaga ng mga alituntunin at hindi na talaga yung House of Representatives. May nakikita po ba kayo ditong constitutional crisis? Well, kung ito i-contest natin or hindi natin susundin, maaaring magkaroon ng constitutional crisis. Pero siyempre tayo naman po ay gagalangin naman po natin kung ano po itong mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Patapos na rin po yung 1-year bar sa filing ng impeachment complaint laban sa Vice at may mga umuugong na usap-usapan na may mag-file ulit ng bagong impeachment complaint. Handa po ba kayo mag-endorso kung sakali? Well, ayoko pong sabihin niyan kasi ako po ay miyembro ng Committee on Justice. So pagka ganun po ay magiging ayaw naman po natin palabasin na tayo pa yung mag-endorso and yet tayo rin naman ang uupo doon sa Committee on Justice. So magantay na lang po tayo. Anyway, ito naman po naging desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi naman po nila tinatch yung substance ng complaint. Merely technicality. Ayun na nga po. So technical lang yung naging desisyon ng Korte Suprema. So buo pa rin para sa inyo yung pagiging lehitimo o legitimate ng impeachment complaint laban sa Vice? Well, in terms of substance, makikita naman po natin na talaga namang hindi naman po nila na ito din nag-dwell dito. At doon din po sa decision nila, sinasabi nga nila, yung talagang full-blown trial talaga, nire-recognize ng Manila na ito'y gagawin sa Senado. At itong pasya po ng Korte Suprema, paano po makaka-apekto sa ongoing impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos?
Well, siyempre, titingnan natin kung may mga, kasi may mga nilate sila doon na panibagong mga rules, no? Mga alituntunin, kagaya ng pagbibigay sa lahat ng mga miyembro ng kopya, pati ebidensya. So lahat yan, titingnan natin kung yun ay may mako-comply. Pero suffice it to say, gagawin nyo na pong pulido at wala ng butas kung may mga susunod pang impeachment complaint na dadaan po sa inyo. Kasi po yung desisyon po ng Korte Suprema, parte po yan ng batas. Magiging batas po yan. So kung yan ay magiging final na, at hindi naman po mag-exercise ang Congress, ang OSG, ng panibagong o second MR, at magiging final executor, talagang batasan po yan na dapat sundin. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, mabuhay po kayo. Yan po si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua.